Dati po akong Katoliko. Bagamat Katoliko minsan, nasama rin ako sa mga panyaya ng Iglesia ni Cristo. Kasama rin po ako dyan. Pamumusong lang yung aming ginagawa. Pangantsaw lang. Kasi meron po kami mga tanong na tungkol sa Katoliko na paniniwala namin na kasi ang nila, tao si Cristo. Yun po. Minsan sumasama kami sa mga ganong gawain. Pero ang pagsama namin, hindi naman talaga yung Diyos ang hinap namin. Kumbaga, ang harap namin, lang, pangbubulok. Kasi po dati kaming manginginom. Talagang pasaway. May Diyos po akong kinikilala na hindi ko alam kung sino. Marami po akong bisyo, lalo na po yung napunta ako sa palengke. Natuto akong magbisyo ng shabu, tapos pasaway sa asawa ko. Pag ako nakainom, hindi na siya umimik. Alam ko galit na siya noon. Tapos minsan, uwi kami sa bahay, doon kami magtatapos ng inom. Gadjoki, hanggang malasing, ayun, away na po. Ang gagawin ko, magwawala ako sa amin. Lahat ng drum sa amin, tinataob ko. Muntik na rin ako nakulong, walang kapayapaan sa buhay. Dahil nga sa kalasingan, dahil sa walang aral. Nakilala ko po yung dating daan. Kasi yung jeep ng bayaw ko, may isang maliit na TV. Pagdating namin sa Peaceport, kasi dati po akong fish vendor sa Masinag. Pagdating namin sa Peaceport, nagsisigawan yung mga batilyo. Meron silang pinapanood na debate, parang nagsisigaw na kung mapadurayan daw niya. Sabi ko, iba to ah. Tapos yung mga batilyo nagsisigawan, kasi ang batilyo pala noon, yung nakikinig doon, kadalasan Iglesia ni Cristo. Kaya mula noon, pag araw ng linggo, siyempre pag mga lasinggo, normal naman yung nagiinuman. Yung SBN 21, doon kami nakikinig ng, may videoke kasi yung time na yun. Pagkatapos ng videoke, si Bradley na yung sasalang. So doon ko siya nakita, pinapanood ko. Tapos sabi ko, sa asawa ko, balang araw sabi ko, aalib kayo dyan. Yung ginawa ng asawa ko, parang pinitik lang yung ulo ko. Kalasingan mo lang yan. Sabi ko, hindi. Ito yung sasabi nito to. Kaya noon mula nung napakinggan ko siya, naanib din naman pala ang kapatid ko tsaka yung bayaw ko. Tapos madalas sila pupunta ng Apalit. So ako nagiging driver. So ngayon nandun ako sa Apalit. Nakikinig ako kay Bradley, nakikiawit, nakikiyak, nakikiluhod. Siguro tumagal ng mga yun. Naanib sila mga 4 na buwan. Sabi sa akin nung ate ko, ano bang problema? Bakit di ka maanib? Kasi nung time na yun, puro bisyo. Kasagsagan po kasi ako ng bisyo nung naanib ako. Awa tulong ng Diyos, nadoktrinahan din ako kasi may isang kapatid na karelibo ko sa jeep. Hinaya niya ako magpadoktrina. Sabi ko, hindi ko alam anong doktrina. Sige, basta punta ka lang ng lokal para manood ka. Ako naman, kasi wala man akong laban sa aral. Alam kong siya yung totoong nagsasabi ng totoo. Tumangay naman ako. Sumama sa lokal. Nakinig ako sa prayer meeting. So pagkatapos nun, sabi sa akin, pa-schedule ka na ng doktrina. Ako naman, umuo. Sinambay ko na yung asawa ko. Sabi ko, pa-doktrina tayo. Schedule kami ng araw. Nung time pa nga nung nagpunta kami sa doktrina, nung unang araw namin, yung asawa ko naligaw. Napunta siya sa Haligit Suhay kasi halos kaparehas lang. Sabi nung asawa ko, ay, ito ba yung Iglesia ng Diyos? Ay, ito yun! Sabi niya, si Ima, ay, hindi ito. Ang dating daan yung nakalagay eh. Ayun, buti umatras siya, tapos bumalik kasi nagkamali siya ng baba. Awa tulong Diyos, nakarating naman siya sa lokal, sabay kami nakapakinig, tapos okay naman yung aral, maganda, nagustuhan namin. Parang hinahanap-hanap ko yung karugtong ng sasabihin ni Bradley. Awa tulong ng Diyos, tuloy-tuloy naman po yung padoktrina. Tapos na-bautis naman po kami August 8, 2003. Na pong naramdaman ko may Diyos kasi natanggal yung bisyo ko, inom, sigarilyo, pati yung pagdadrag ko, nagsasaburin ko dati. Lahat po natanggal yun, tapos hindi na rin po ako nakikiharap sa mga kainuman ko kasi yung sa lugar namin, kami po yung pinaka-starter, kami yung nangaharang, lahat ng dumadaan, bigyan ng upuan, painumin. So nung time na yung naanib ako, napakahirap para sa akin dahil yung pinaka-best friend ko talaga, galit po sa akin. Nung naanib na ako, hindi po ako lumalabas ng araw ng Sabado at Linggo, nasa loob lang po ng bahay, tutulog, tapos pagka oras ng dalo, pupunta ng lokal. Nung panahon na yung naramdaman ko na sinusubok ako ng Diyos. Yung time na yun, nag-aaral po yung anak ko ng high school. Parang yun na hindi na po ako nabiyahe ng jeep noon. Hindi ko alam kung bakit, wala akong masampahan. Tapos, pakiramdam ko wala akong kahit yung iniisip ko bakit hindi ako makapasok ng trabaho. Madalas po ako pupunta ng lokal, nanalangin ako sa Diyos. Awa ng tulong Diyos, dininig naman yung panalangin ko. Nakapasok ako ng trabaho. Nakapasok ako ng family driver. Yun yung time na yun na naramdaman ko na
inaalalayan ako ng Diyos. Magtiwala lang talaga sa Diyos na may Diyos na tumutulong sa'yo. Kaya nung time na yon parang hirap na, hindi ko man din, minsan parang parang may bubulong na sa akin na, iwanan mo na yan, wala kang trabaho. Parang ganun minsan, may mga ganun na time. Walang tulong Diyos. Naramdaman ko na may lingap ng Diyos. Nakapagtrabaho po ako ng family driver. Nakikita ko po kung paano po ako iniligtas ng Diyos nung kami po ay habang papunta po kami sa Apalit, na sa expressway na po kami. Nung sabi ko sa bayaw ko, kasi siya po yung may-ari ng jeep. Sabi ko, bayaw, yung gulong natin sa kaliwa, medyo kalbo na sa likuran. Tinapik lang po ako ng bayaw ko. Sabi sa akin, kaya pa yan bayaw. Magtiwala ka lang sa Diyos. Kaya ako naman, siyempre, nagtitiwala ako sa Diyos. Yung talagang pangyayari na yun, doon namin nakikita yung pag-iingat namin sa Diyos. Dahil naputukan kami ng gulong dito sa bandang Bukawi. Habang nasa po ako sa overtaking lane, hanggang naka second lane, third lane, paglabas ko ng trailer, doon sumabog yung gulong. Nung pagsabog ng gulong, malakas. Pagputok ng gulong, Panginoon ko, sabi ko, yung jeep namin, imbis na tumagilid, para kaming inangat na gano'n, tapos ilagay kami sa gilid. Tapos yun, pagbaba namin, yung 4 na U-bolt, yun ang kumaskas sa kalsada, yung gulong, tumalsik. Awa tulong ng Diyos, kahit isang galos, gas-gas, wala ho kaming nakita sa mga kapatid namin. Ganun yung pangyayari. Pinagpapasalamat ko lang sa Diyos, nang ako'y tawagin niya. Salamat po sa Diyos. At awa tulong ng Diyos yung aking anak na panganay. Itong pandemic lang ay tinawag din. Ako po ay sinagkaluban po ako ng tungkulin bilang isang puwat at isang observant at isang din po akong militan. Ako po si kapatid na Ernest Panina at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.